Hello and welcome guys! Ngayon nga i-review natin kaagad itong chapter 30 ng Boruto 2 Blue Vortex mga men, mainit-init pa. So meron nga tayong colored panel mga men. Syempre, balik review tayo kaya dapat special. Well anyway, sa last chapter nga nasaksihan natin ang pag-atake ng isa sa mga Shinju na si Mamushi. Ang target nga niya mga men ay si Eida. So dapat nga talaga na mag-ingat nga etong si Eida. Delikado pag na-absorb nga siya ni Mamushi mga men. Mag-fuse nga sila at magiging mas malakas pa tong si Mamushi pag nagkataon. So sa time nga na to na ginawa ko tong video na to mga men, wala pang official release ng title. Medyo advance nga tayo sa paggawa ngayon ng video. By the way, dito nga sa first panel ng chapter 30, makikita natin na durug-durug nga tong mga clone ni Mamushi dahil sa jutsu ni Chocho mga men. According nga sa info mula kay Kashin Koji, malakas tong mga clone na to kasi bawat nga isa nito ay totoong si Mamushi mga men. Kaso nga lang, pag dumami nga yung clone ni Mamushi, nababawasan din yung intelligence level niya. Well by the way, at dahil nga sa bumangon pa din tong mga Mamushi na to, hindi na nga nakapagpigil etong si Hima at gumamit nga siya ng Tailed Beast Bomb. Wala nga ditong nagawa etong si Shikadai para pigilan sana etong si Hima mga men kasi nasa gitna nga sila ng bayan. Kaya ginamit niya na lang yung Shadow Binding Jutsu niya with combo kay Chocho. Tinapon nga ni Chocho etong mga Mamushi na to sa himpapawid at dito tinira ni Hima ng Tailed Beast Bomb. Sobrang lakas ng explosion na to mga men. Dito humingi nga ng tawad etong si Hima kasi na-carried away nga siya. Dito mga men mas dumadami pa nga etong si Mamushi. Sa kabilang dako naman sa kanila Kashin Koji, dito sinusubaybayan nga nila yung mga pangyayari sa Konoha gamit ng bagong jutsu ni Inojin, ang Mind Transmission Formation. Sabi nga dito ni Inojin na wala nga daw epekto yung mga pinanggagawa nila kasi hindi daw nababawasan etong si Mamushi, bagkos nadadagdagan pa. Anyway, dito naman sa interrogation room, etong si Kobu mga men, talagang desidido nga siya na alamin yung traidor dito sa Konoha. Kaya gusto niya i-interrogate dito yung Hokage, walang iba kundi si Shikamaru. Pero dito mga men, nag-report nga etong si Sai about sa pag-atake ng isang Shinju sa bayan ng Konoha at nakita din daw nila dito si Boruto. Dito, i-evacuate na sana etong si Lord Kobu mga men dahil nasa state of emergency nga etong Konoha. Kaso matigas talaga ang muka ng taong to mga boy. Wala talaga siyang plano na ihinto tong paglilitis na to. Inexplain na nga dito ni Sai na isang Shinju nga yung kalaban. Pero pake pa din etong hinayupak na to na Kobu na to mga men. Gusto pa din ipatawag si Shikamaru. Nagtanong pa siya dito kung ano ang pakay ng kalaban. Sabi naman ni Sai na hindi pa nga daw nila alam yung pakay nito at hindi pa nila alam yung abilidad nito. Kasi syempre, yung may alam pa lang sina Shikamaru, Konohamaru at yung mga bilong nga dito sa team na binuo ni Kashin Koji. At dito mga men, hindi pa din nagbabago ang isip ng hinayupak na Kobu na to. Hinahanap pa din si Shikamaru. Anyway, sa kabilang dako naman dito sa bayan ng Konoha, on the move na nga din dito si Sarada. Aatake na din sana siya sa kalaban, pero pinigilan nga sila ni Shikamaru. Meron nga siyang plano. Sa kaloob-looban ni Shikamaru mga men, kakayanin nga nila itong si Mamushi pag tinapos nila ito habang maliit pa lang yung clone. Pero yun nga, hindi nga daw ito madali. Dito mga men, kitang-kita nga ni Eida kung gaano nakadami itong si Mamushi. Hundreds na daw mga men. Rumuronda na nga ang mga to sa bayan, pero ang good thing lang mga men, hindi nga ito umaatake randomly dito sa mga villager. As long na hindi nila ito ginagalaw, hindi din ito aatake. Yung goal lang kasi nito si Eida. At dito mga men, kahit si Inojin at yung bago niya na jutsu, hindi na din kaya mabilang yung number netong si Mamushi. Dito mga men, sabi nga ni Shikamaru na umusad na nga daw sa next phase yung laban nila dahil sa mas dumami na nga etong si Mamushi, mas malawak na din daw yung saklaw ng vision niya, yung information at familiarity sa lugar na pwede magresulta ng pagkatalo nila if ever man. Pero syempre, may plano pa din daw etong si Shikamaru mga men. Maganda nga daw to kasi minimal lang yung damage na ginagawa nitong kalaban. Anything other than Eida nga daw is not concerning mga men. Basta hindi nga nila ito atakihin, hindi din ito mananakit. At dito mga men, pinatawag na nga si Shikamaru sa interrogation room. Hindi nga sana siya sisipot, pero nag-insist nga itong si Kobu through transmission nila. Nakikinig lang dito si Kashin Koji mga men. Dito mga men, hindi nga makapag-focus si Shikamaru. Medyo floating nga siya dito. Dahil nga yan dito kay Kobu. Syempre dahil second in command nga etong si Kobu sa daimyo, wala nga magawa si Shikamaru
kahit irason niya pa ang pag-atake ng isang Shinju sa bayan ng Konoha. Kahit nga ako mga men naiinis na din dito sa hinayupak na Kobu na to. Anyway, sa next panel nga, makikita natin dito na nahuli na nga ng mga Konoha ninja etong si Boruto habang nakikipag-usap nga kay Shikamaru. Tapos nung kinumpis ka nga nitong ninja na to, yung sword ni Boruto, hinigop nga nito yung chakra niya. So eto na nga yung upgrade na ginawa ni Sumire mga men. Meron siyang security system na si Boruto, Sasuke at Sumire nga lang yung pwede makahawak ng normal sa sword na to. At dito nag-flying Raijin nga si Boruto sa sword niya, kaya nakawala nga siya sa tali. At dito winarningan niya nga ang mga Konoha ninja na pag nakakita nga sila ng Shinju sibat na sila agad. At umalis na nga kaagad itong si Boruto mga men. Tignan niyo to guys, madami ng mamushi sa bayan pero wala naman tong ginagawang kaguluhan. Itong isa guys, dumidiskarte pa kay ate. Well, sa next panel nga mga men makikita natin na magkasama nga itong si Delta at Sarada. Inoobserbahan nga nila ang kilos ni Mamushi at nire-report dito kay Shikamaru. At dito hindi nga muna makikipag-communicate itong si Shikamaru sa kanila kasi pinatawag nga siya ni Kobu. Ipapaubayan niya na daw kay Inojin ang situation. At dito mga men, inutos nga ni Koji na dalhin nga ni Shikamaru ang palaka nito. Sabi niya nga may plano nga siya. Pero dito mga men, pinaputol nga ni Koji ang transmission sa lahat ng kakampi nila. At balak nga ni Kashin Koji na pagamitin itong si Inojin ng ibang jutsu. Sa next panel nga nagkita na nga ulit etong si Kobu at Shikamaru mga men. Nagmamadali nga dito si Shikamaru kasi nasa state of emergency nga ang Konoha. Dito sinabi nga ni Kobu na from the very beginning nga pa lang daw suspicious na nga daw itong si Shikamaru mga men. Naniniwala daw kasi siya na si Shikamaru nga ang nagpalaya kay Boruto. Gusto niya talaga na paaminin itong si Shikamaru mga men. At dito nang walang ano-ano'y ginamit nga dito ni Inojin ang mind transfer jutsu mga boy in contact sa isang palaka. Dumirekta nga ito kay Kobu. At dito tulog nga itong si Kobu. Nagulat si Sai dito mga men. At dito mga men, nang gumisi nga si Inojin sa katawan ni Kobu, nagulat nga siya nang makita niya si Sai. At napasabi nga siya ng Papa. Kinabahan dito si Shikamaru kasi baka mabuking nga sila pero nakagawa nga ng palusot etong si Inojin at sinabing Papa, part of my head feels a bit dry. Dito mga men parang naghihinala na nga etong si Sai na merong kakaiba at dito lumipat na nga ang palakang Koji kay Kobu aka Inojin. Umakti nga dito si Inojin na lalabas nga siya ng interrogation room para magpahangin mga men at para makaalis na din itong si Shikamaru. Dito mga men, ibakas nga sa mukha ni Inojin ang kabaklaan, charis. Kinakabahan nga siya sa plano nitong si Koji mga men at dito inutos nga ni Kashin Koji kay Inojin na patayin niya daw itong si Kobu. Well, by the way, back nga dito kay Shikamaru at Sai, kinumprunta nga ni Sai itong si Shikamaru about kay Inojin na kung ano nga daw ba yung pinapagawa niya kay Inojin. Kasi na-confirm nga ni Sai na mind transfer jutsu nga yung ginawa kay Kobu. Nakita niya sa mata mga men. Gusto niya malaman kung ano yung mga nangyayari. Well, anyway, back naman dito kay Kobu at Kashin Koji. Dito mga men, inutusan nga ni Koji na tumalon dito sa rooftop etong si Inojin para nga ma-deadball etong si Kobu. Akala niya nga nagbibiro etong si Koji. Pero sabi ni Koji sa kanya, isipin mo maigi boy, tignan mo yung sitwasyon natin dahil sinayupak na to. Isa na sa kalaban natin tong si Kobu. Huwag kang mag-alala, walang makakaalam ito, tayo la at walang pruweba, makikita. At dito nga, habang nag-uusap nga sila, bigla nga nagtanong itong si Mamushi sa kanya kung saan niya ba daw mahanap itong si Ada. At dito mga men, bigla nga ginamitan ng wind jutsu ata to mga men. Tinira ni Koji si Mamushi at nadaplisan nga ito. Kaya nga dito mga men, sobrang galit nga nitong ni Mamushi at talagang aatakihin niya itong si Kobu. And end of the chapter. So maganda tong plano ni Koji mga men. At least pag nagkataon walang ibang sisisihin dito kundi itong si Mamushi sa pagkamatay nitong si Kobu. At dito nga unti-unti ngang nag-iiba yung situation ni Boruto. Malamang magiging kakampi din nila itong si Sai pag na-explain sa kanya ni Shikamaru ng mabuti yung situation. Sa tingin ko mga men matatalo lang nila itong si Mamushi pag ang lahat ng clone napatay nila ng sabay. Kaya kailangan nila ng teamwork tsaka coordinated attacks. Pwede sila gumawa ng trap kung saan sabay-sabay nga nila matatalo itong si Mamushi at lahat ng clones nito. Posible yan mga men at madali lang kumagat sa patibong itong si Mamushi pag dumami siya like 100 copy ng Mamushi mga men. Bumabagsak ng mataas yung intelligence level niya pag nagde-divide yung katawan niya. Kaya
Kaya swak tong kalabanin nila Boruto, Kawaki, Sarada, Konohamaru, Himawari, Shikamaru as battle tactician na may tulong ng Team 10 nila Shikadai. Sa tingin ko kayang-kaya nila talunin to mga men.